Magandang umaga po. Talo na naman ang Pilipinas ito. Lagi lang tayo talo. At kung matatalo ang Pilipinas, matatalo din ang Pilipino. Yun po nangyayari sa atin dito. Alam mo, sinuri ko yung decision. So ngayon, pag ganito ang sistema natin, wala tayong sisiniba kundi si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pinaka-opisa ng mali na ito. Kaya kung hindi mo pinirmahan ang budget at kung hindi mo nirelease ang pera para sa flood control, wala sana tayong problema. Ikaw may control, ang pinakahuling may hawak ng bula. Binigay mong bula para i-shoot nila ni Saldi ko at saka ni Romualdez. Ayan, sinyot tuloy. Magandang umaga, Gregorio Limolta. Hi, hello po, Idol Toto. Watching from Phoenix, Arizona. You know, the problem with the Philippines right now is this. We are standing on the crossroads of not recovering anything after all this hulabaloo. Why? Ang gagawin lang po ni Romualdez, wala siya sa Pilipinas, tsaka ni Saldico, ay pupunta lamang sila in any nation, even in Italy, in Europe, para mag-apply, bibili ng citizenship. May pera sila, madali sila makabili ng citizenship. At kung citizen na sila ng ibang bansa, hindi na natin sila mapa-extradite papunta sa Pilipinas. Wala na, tatawanan lang tayo ng mga ito. Kuha ng pera natin, nandun dala-dala na nila. Gusto nyo ba mangyari yan? Alam mo, BBM, alam ko sa likod nandyan ka kasi paunahin mo na sila pagtapos mo maging presidente, susunod ka. At mag-enjoy kayo sa pera ng Pilipinas. Kabastos. Bastos na mga ugali ninyo. Wala kayong pakiramay sa mga pigati ng mga Pilipino. Grabe kayo. Oh, good morning. Ho 180FE. Fire. Ay, hindi naman mabilis maging... Hindi, mabilis po. Nabasa ko na po, na-research ko na po. Maraming citizenship niya for sale. At saka pag mag-apply ka na doon, hindi ka na pwede paalisin pag nag-apply ka sa citizenship. Mag-apply lang sila ng asylum, hindi na sila papaalisin. Matagal, mga 1 year mahigit o 2 years mahigit bago sila palayasin kung hindi man tatanggapin. In the same manner, makagawa na sila ng paraan. Lily, magandang umaga po. Gregorio Revolta uli. Ano pala ang dapat gawin sa kanila, Doc? Di dapat sana, maaga pala ngayon ay gawa nila ng paraan na mahuli. Kung gagawin na kung anong ginawa nila kay Digong na hinuli dito, kagaya ng ginawa ng Israel sa kay Adolf Eichmann na kinidnap nila mula doon sa Argentina. Ganon ang gagawin. Ikidnapin din ng ating mga agents ng batas. Kidnapin din sila sa Europe at dalhin dito. Gamitin ang private na aeroplano na marami na mahiram na aeroplano Gulfstream. Yan ang problema sa kanila. Hindi na kinasuhan kasi kasabot sila dyan Imelda Ross, good morning, Atty. Watching you from Australia. You're awesome. Thank you po. Thank you po, Ma'am Imelda. From down under. Lily, magandang umaga po. Tapos si Lorelito Borja. Good morning po. Tapos si Vicente Barnido. Tama po kayo. Engineer, talo na naman Pilipinas dito. Helen Bagyo. Naimbaga-bigat. Helen Bagyo. Diyan sa mga kabsat ko. Mga kabsat natin. Si kabsat Chabit. Nananawagan na naman. Talagang walang kwenta itong si kabsat natin, si BBM. Dr. John Alvarez, kawawa talaga. Kalain mo yung
pinsang buo niya si Michael Kyon, sinipa niya, hindi niya tinulungan sa kampanya sa pagiging mayor ng Lawag. Mas tinulungan pang hindi niya kamag-anak. Kasi kontraktor. O ang kontraktor sa Ilocos po, dalawa lang, Diskaya at saka yung mayor ng Lawag. So ganun ka galing ang inyong mayor, ang inyong presidente. Luis Giruca, good morning po from Malaysia. Bernard Magtibay, nakalipad na po ba nakalipad na yun si Kung Martin. William Vergara, good morning po. Lisa Tanaka, naglulukuhan na lang si BBM ang mga pumirma sa GAAC ng GAAC kaya naging batas ang nakawan. Kay Kubaro, good morning po. Alam mo, ulitin lang natin. Nung naging batas ang tinatawag na GAA na 2025, may nakalagay po na kondisyon or kulatilya for later release ang mga flood control na hindi i-release ni BBM pag malaman niya na hindi dapat. Ni-release niya eh. Pagkatapos ng na-release na yung lahat ng flood control ng budget, meron pang flood control na kalagay sa unprogrammed funds. Ni-release din. Alam mo ang unprogrammed fund kung kailan na pwede i-release? Kung may sobrang koleksyon at kung may ibang budget na hindi na ipagpatuloy at gagawin na ngayon, mamili ngayon si Bongbong Marcos sa lahat ng unprogrammed fund. Alin doon ang pasahan niya ng gastos? Bakit ang lahat ng pinili niya flood control? Ibig sabihin may kasalanan siya. Ibig sabihin may party siya. Nakakaasar talaga to. Ngayon, ang pag-asa na natin ito, may makukuha tayo sa mga kontraktor na kinakasuhan ngayon. Ang ibang mga share na napunta sa kamay ni Romualdez at sa kamay ni Saldico ay hindi na natin mababawi. So ngayon, may problema pa tayo. Siyempre, ang pangalan, si Romualdez, napakagaling, napakamarunong. Bakit ko masabi na napakamarunong? Hindi po siya gumamit ng kontraktor na sarili niyang kontrata. Hindi niya gumagamit ng sarili niyang kumpanya para mangontrata. Ibinigay niya kay Bubo na Saldico. Sige, kayo na magkontrata. So ngayon, kung sila magkontrata, meron ngayong level o layer na pwedeng itanggi ni Saldi na walang pumunta sa kanya kasi hindi naman siya kontraktor. Grabe. Ngayon, ang habulin lang dito, mahabol si Saldico Huangco, si Saldico Rakot. Yan po ang sitwasyon natin. Akalain mo, ladies and gentlemen, mula sa 2022 hanggang sa 2025, yung mga budget na naabutan ni Bongbong Marcos, mahigit 1 trillion po ang lahat na nakain ng flood control. 1 trillion. What is 1 trillion? Alam nyo ba kano 1 trillion? Ang equivalent ng 1 trillion, 1,000 billion. Yung 1 billion ka lang, hindi nyo kaya ma-imagine, nakakalula na tingnan kung gaano karami yan. Tapos si 1 trillion pa. Ngayon sabihin natin, 20% lang, o di kaya 15% na lang napunta sa kanila, di 150 billion. Sa panahon ni Napoles, 10 billion lang ninakaw. Sa panahon nila ngayon, 150 billion pinakamababa. Ganun po katindi ang itong yung si BBM na ito. Siyang may pakana po lahat yan. Kumbaga naging willing na kakutsaba, itong si Saldico at saka si Romualdez. Total, meron din sila. Ngayon, kung maging citizen na yan, kasi binibenta po sa ilang bansa sa Europe, binibenta po ang citizenship. Kapalit ng investment. Bibili ka 600 euros, 700 euros. Yung sabihin na natin, yung 15,000 euro is equals to 1 million.
So, 8 times 6 mo, 6 na milyon na piso lang. At saka kung citizen na sila doon, hindi mo na sila mapakuan. Kahit kasuhan mo dito, hindi mo na mapapahuli. Inday Rose, wala ng pag-asa mabawi ang naghati-hatian ng mga Malacanang, Kongreso, lahat ng department secretary at mga alipores nila. Kaya muro-muro na lang itong kasong ito. Kaya pinatakas ni BBM, yan para safety siya. Pero dapat si Sara ang maging president na talaga para mahatol niyang mga hinayupak na yan. The RJ, good day po, watching from UAE. So fire, then let God take care of the rest. Naasar pa ko sa mga kakamping, tsaka mga dilawan. Bakit kayo kumakampi? Binabanatan na Liz Duterte, kinakampihan nila yung mga kakamping at hindi na binabanatan. Lalo si Trillanes, hindi niya binabanatan si Romualdez at saka si Elizalde. Tinuturo niya kay Duterte daw nagsimula ang lahat. Gago! Panahon mo, nagnanakaw na, kaya nga kayo nag-awkward mutiny kasi ninanakaw pera noon. Grabe ka, Trillanes ka, wala kang kwentang tao ka. You're the worst kind. Bakit ka pa pumasa sa PMA at nag-aral? Sinayang mo lang pera ng bansa. Si Luis Giroca, you should keep up on educating like this way. Doc, God bless you. So ngayon, ang chance natin sana, hindi sana pinayagan lumabas mga yun. Huli na sila ng palabas ng LBO, lookout bulletin. Hindi mo rin pwede mapigilan kung mag-lookout bulletin lang. Kailangan mayroong tinatag na hold departure order. Ngayon, nag-resign sila, hindi mo na sila mahawakan. Wala na, hindi mo na mahawakan sa league. Sigurado ko si Tambalusos, mag-option niya magre-resign. Yan po ang napala natin. Kasi ang inyong problema, totok lang kayo ng totok kay Duterte. Akala nyo si Duterte lang may kasalanan. Yung mga kaibigan ko rin, hindi ko nabagitin yung pangalan, Duterte lang kayo na Duterte. Ang hindi nyo tinitira yung mas malaking pagnanakaw. Ginagawa ninyo na pantakip butas ninyong Duterte. Kaya dahil nabastos na kayo, napahiya na kayo sa flood control, nag-budget kayo ng pera para itatanggihan ng ICC ang hinihiling ni Duterte na i-release siya pansamantala. Anyway, tutuloy naman ang trial. Bakit ko sinasabi yan? Kasi po, pag binasa mo, ang lahat po ng rason na ginawa ng ICC, lahat ng haka sa social media na kesyo, baka papatay ng tao, kesyo si Sara Duterte. Saan ba sinabi ni Sara Duterte sa mga anak niya yung mga ginagamit ng ICC na dahilan para tanggihan? Sa social media lang. Ano ba klaseng korte yan? Gumagamit ng ebidensya sa social media, gumagamit? Dapat ang korte gumagamit mga ebidensya na pinesenta. Grabe. Yan po. Sigurado ako nag-budget yan. Pumunta doon si Trillanes. Umattend ko, hindi naman siya imbitado doon. Nag-umattend ng mga seminar sa ICC. Pero ang pakay noon, para ibaling ang atensyon ng mamamayan mula sa flood control papunta kay Duterte. Ganun lamang po yung nangyari dyan. Trabaho lahat ni Lisa, ni Marcos, ni BBM, ni Bersamin, at ang hinayupak na Trillanes nakipagkutsaba. Tingnan mong page ni Trillanes, pati kasama niya mga Magdalo, ni isang beses hindi nila binira yung flood control. Laruan, dapat kayo lahat ang mangyayari dito, wala nang ibang solusyon dito. Lahat tayo ay dapat people power, tanggalin natin lahat, pati Duterte, pati Marcos, pati lahat, at magsimula tayo lahat. Wala nang mga konsehal, wala nang mga opisyal. Gagawa tayo ng panibagong konstitusyon. That's the only solution here.
At saka kapag gumawa tayo ng konstitusyon, dapat ilagay na ang dapat magdesisyon sa lahat ng mga kaso sa ating korte ay mga tao na, hindi na yung mga judge na lagi na lamang binibenta ang desisyon. Hindi na maghawak ang mga piskal kung magdesisyon kung sino kakason dahil binibenta lamang nila ang mga warrant of arrest at binibenta din para hindi kakasuhan ang kanilang mga kakampi. Nakakasar talaga. Wala na tayong pag-asa. Kita mong apo ko. I pity my grandchild. What future is there waiting for him 10 years from now? If we are just like this, over and over again, a repetition of the same. Nagagalit ako sa totoo lang. Wala na akong kita. Wala akong pera. Paano ako magkakapera nito? Ang mga tao na kausap ko, mga sisingilin ko, wala ring pera. At ang anong rason, bakit wala silang pera? Bagsak ang negosyo. Putang inang yan. Bagsak na nga mga negosyo. Tataasan pa mga business permit fees. Anong klaseng... Ay, nako. Kaya naintindihan ko si Vice Ganda, ang laki ng buwis na binabayad niya. Mapapaputang ina talaga siya. Dahil binubulsan niyo lamang. Ano ngayon ang mangyari sa atin? Ang citizenship sa ilang bansa sa Europe ay binibenta. Basta may marami kang pera, pangkapital. At imagine niyo sitwasyon kung citizen na sa Europe, anong bansa man sa Europe, si Saldico, si Romualdez, makahabol pa ba natin yan? Mga putang ina kayo. Puro kay Duterte para tabunan ang inyong mga pagkakamali. Grabe. Anong gagawin natin ngayon? Alangan naman magkipagpatayan tayo, pero bantayan nyo. Malapit na po, mapuno ang salop. Hindi lang ako walang pera. Saan ka ba makakita ng lipunan natin na ito? Ang mga manager ng bangko nagre-resign, bumibili ng kotse para gumamit ng Grab. Ang baba ng sweldo nila sa bangko. Saan ka makakita? Mga pulis niya marami na nagre-resign kasi hindi nila kaya ibuhay mga pamilya nila. Umutang ng kotse para mag-drive sa Grab. Yan na po ngayon ang pinakamalaking pagkikitaan la. Ang iba naman, maraming bumili ng motor para makapag-angkas. Joyride. Move it. Lalamove. Tandaan po ninyo, ang nangyari po sa Indonesia, ang nag-trigger ng revolusyon ng tao, people power, ay ang mga Grab drivers kasi wala na silang pasahero. Mahigit 100,000 mga tao ang natanggal sa trabaho dahil mahina ang ekonomiya. Pagkatapos, at the same time, ang kanilang congressman ay nagpasa pa ng batas na magkaroon sila ng allowance lamang na 150,000 pesos kung ikumpara mo sa pera ng Pilipinas. Diyan sila nag-revolution. Sinunog nila ang kanilang kongreso. Sinunog nila ang gusali. Ganon din ang nangyari sa Nepal. Ang mga Gen Z ang nagwala. Bakit nagwala ang Gen Z? Kasi binlock na lahat ng mga websites. Ang X o Twitter, Facebook, YouTube, lahat. Ang iniwan nyo lang, Viber lang tsaka kwan. Yung mga messaging na hindi pang social media. Nagalit sila kasi ginawa ng Nepal government yun para hindi mapag-usapan ang korupsyon sa Nepal government.
We are doing the same here in the Philippines, no less. Are you happy now? Depensa niya, fake news, fake news, fake news. Masarap kayo sampalin eh. Ano bang rason tinanggal niya si Magalong? Kasi nabibisto na ni Magalong hanggang si Sandro Marcos. Mabibisto na ang kanilang kontraktor doon, si Diskaya rin, at saka yung mayor ng Lawag. At isa pa, bakit nyo itatago at bakit nyo isisekreto ang hearing ng Independent Commission on Infrastructure? Bakit? Isa agrava commission na binuo ni Marcos Sr. nung pagkamatay, para mag-imbestiga kung sino pumatay kay Noynoy Aquino, ay public hearing. Natandaan ko pa nga, hindi mawala sa isipan ko, si Rebecca Quijano, na the crying lady, the only passenger who saw over the window the soldier who shot Ninoy Aquino dead. Naalaala ko siya. At naalala ko si Gutesa. Gutesa told all the vivid details sufficient to convict Elizalde, Eric Yap, at Romualdez. Detalyadong-detalyado. Ano ba ginagawa natin dito? Tawanan tayo? Presilis dito, presilis doon? Yung mga galawan ng mga mga pinklawan na kumampi sa BBM, pinagtatawanan nila, hay, nilangaw ang panawagan ni Kiko Barsaga. Kita mo yan? Saan ba kayo? Are you for good government? Alam niyo na, nakaw dito, nawakaw doon, tapos inaasahan pa naman kayo na kakamping, kayo mangunguna. Kayo pa kumakampi. Tingnan mo yan si Lila de Lima. Bakit hindi niya binibira si Marcos? Kasi si Marcos napapalaya sa kanya. Tingnan mo yan si Risa Ontiveros. Nakukonwarin ang walang insertion na meron. Tinawag mo ng amendment mo, ang insertion mo dun during the second reading na hindi insertion dahil amendment. Gusto ko masampal kita eh. Nanluluko ka ng tao eh. Kaya, nung inilabas ni Anthony Taberna ang ebidensya dokumento, sinabi mo lang wala kang insertion. Doon sa Bicameral Conference Committee, wala kang insertion. Actually, hindi mo nga pinirmahan. Sinadya mo yun sapagat alam mo naman, maaprubahan naman yan eh. Kaya hindi mo na kailangan pirmahan. Kunwari pa kayo mga pwede magkasabi mga punyeta, kulang pa sa salitang yan eh. Lahat kayo nagkutsabahan. Kipagkutsabahan kayo kay BBM. Para hindi kayo maimbestigahan. Sigurado ako, kumita ka dyan sa 3 billion na budget mo, Risa Ontiveros. Sigurado ako dyan. Huwag ka na magmaang-maangan. Ang kalaban ngayon ng tao ay hindi lamang si Marcos, pati mga dilawan, pati pinklawan. Kasi kinakampihan ninyo. At bakit naman gagawin ang ICI na gawing Independent Confidential Investigator? Kita mo, sabi ang rason naman, ano ba ito? Ano ka ba klase attorney Brian Husaka? What are you doing there? Are you working for the people or you are working for the people who stole the money? Kakatwiran mo gagamitin sa politika kapag i-public, punyeta. Tingnan mo, hindi kayo nag-open up
binara kayo ni Ramon Tulfo, sinabi na nagwala si Villar, o deny kayo na deny. Dahil sa tinatago ninyo, wala na sana kayong problema kung binuksan nyo sa publiko yan. Live stream lang kailangan nyo. At it is the highest interest of the public is to know where did our money go? Ang chairman ng commission ng ICI ay professor ko dati sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa criminal procedure. Napakataas ang bilib ko diyan. Of course, wala siyang power para sabihin na i-public ito. But mind you, he is one of the best justices that the country has ever produced, that Ateneo has ever produced. Si Justice Andres B. Reyes Jr. He is a legacy of Justice Andres Reyes Sr. ng Supreme Court. Ang dami natin matatalino, hindi natin ginagamit. Ito po, I want to shout to the whole world that you are pronouncing one thing that you want all morality to reign in our country. But the problem is, what you are doing on the other hand is the complete opposite of whatever that you are wanting to pronounce. Sa totoo lang, very emotional ako dyan. Bakit po? Sa pagkipaglaban ko sa corruption, ako na-disbar. Ang kasalanan ko lang, na-post ko lang sa Facebook ang complaint for plunder ko bago ko sinampa sa ombudsman. Kasalanan ba yun? Ito ngayon, yung the same post sa plunder complaint ko, acquitted ako sa libel. Ano ibig sabihin yan? Hindi ibig sabihin, inconsistent ang akusasyon ninyo na dapat ako i-disbar dahil sa pag-post ko sa Facebook ng complaint for plunder, overprice, na inakwit naman ako ng RTC, Quezon City. You cannot blame the New People's Army. Tapos, ginagalaw nyo na ngayon ang BARM. Ginugulo nyo. Ang kasalanan, may kasalanan sa BARM dyan. Ang number 1 corruptor sa BARM dyan. Wala nang iba. Dapat imbestigan din natin yan. Si Antonio Lagdameo, ang bilyon na budget papunta sa BARM, ninanakaw niya. Siya nagmaniobra para i-appoint na gobernador si Makakwa. Kahit na hindi dapat maging gobernador ng Maguindanao. Kasi only an elected person can become governor of any province in the Philippines. Because any elective position in the government for governor or for mayor can never be filled up by an appointed. Ginawa nyo, nilagawa nyo ang appointed people. Binastos yung batas, binastos nyo rin ang tao. At manjo, mayroon akong i-expose pinakamalaking flood control na corruption. Sa sunod ko na i-expose yan. Bantayan nyo na, abangan nyo yan. Grabe to. Gawan nyo ng paraan kung paano nyo mapigilan na maging citizen ng ibang bansa si Saldico. At kung maging citizen na yan, hindi na natin mapapauwi yan dito. Pinalabas na sa bansa ang kanyang 5 mga helicopter niya tsaka mga aeroplano niya. Ganon din kay Romualdez. Yung 2 Gulfstream niya na aeroplano na may kapasidad umikot sa mundo ay umalis na rin. Alam mo ba kung saan na ginagamit ang mga private na jets? Lilipad sila, papalit nila muna sa dollars ang lahat ng pera nila dito. Tapos lilipad sila,
karga nila dyan kasi hindi sila pwede makabitbit ng dollars sa mga commercial planes. So ilagay nila dyan sa private jets nila yung ilang billion na pesos na yan converted into dollars at ilipad. Pupunta sila sa Monaco, sa Liechtenstein, sa Luxembourg, 3 bansa at saka sa Cayman Islands, 4 na bansa na tumatanggap ng deposito ng mga nakaw na pera. Kasi hindi sila sakop sa AMLAC. Yan na lang. Pakiusap. The only way for us, what is left in us is, we are not prevented from praying. Kaya, nakikiusap ako sa mga ulama, tsaka imam, sa mga obispo, mga pari na nakikinig sa akin lagi, lalo na diyan sa kapilya, sa diocese diyan sa Capiz, daming mga member ng Order of San Agustin. Pati yung Order of San Agustin ito, nakilala ko na pari na paborito ko. Alam ko ang dinadasal ng Katoliko sa simbahan, ang Oratia Imperii, para kontrahin ang korupsyon. Hinihiling ko rin sa mga simbahan ng mga Muslim, na sa mga imam at saka sa ulama, na i-lecture nyo rin sa mga mamamayang Muslim ang laban sa korupsyon. At ganoon din, hinihiling ko rin sa ibang mga sekta, sa Protestante, sa Iglesia ni Cristo, sa Sabadista, na i-lecture nyo rin sa inyong mga tao, ang araw-arawin nyo na kasi kulang tayo sa moral strength laban sa corruption. That is the biggest problem. Mali ka po, Ilsa Rason. Pag sinabi mo na citizenship sa Europe, na-research ko na. Mayroong bansa din sa Europe na tumatanggap ng citizenship basta may pera ka lang. 1 year lang na residence kailangan. Ay, nako. Whatever is this, I'm just praying to God na mananaig ang Panginoon. Kaya ito na po ang galaw ng Panginoon. Tanging divine intervention ang yung sunod-sunod na bagyo na Elindol. Ito na yun. Una, binigyan tayo ng baha para ma-discover natin ang mga matuklap na mga flood control. O, sabi ni Maria sa Switzerland na tinago, pwede naman ilipat yung Maria. Ilipat nila sa Luxembourg. Ilipat nila sa Monaco. O ilipat nila sa Liechtenstein. Ang Liechtenstein, napakaliit na bansa. Katabi lang ng Germany. Kahit maglakad ka lang, galing ka Germany, lakarin mo lang. Punta ka na dun sa kabilang bansa. Sa Malta, meron din ba? Sa Malta, hindi tumatanggap. Pero tumatanggap sa Monaco. Sa Luxembourg. Pagdasal lang po natin. Yan na po ang aking yung hinaing ko. Tapos, tignan natin ang mukha ng mga tarantadong unggoy. Yan. Si Saldico. Si Romualdez. Ano magagawa natin pag magtago na yan doon? Kung mamatay pa sila, mas lalong lalaki ang problema natin kung mamatay sila kasi hindi na natin mahabol sa kanila. Dadaan sa kanilang mga tagapagbana. Paano pa natin mahabol kung napunta ang kanilang pera sa kanilang mga kamag-anak dahil sa namatay sila? Yan po ang aking pinaka-problema sa lahat. Sa Beverly Ong, lahat maski military, police, virus na sa lahat ng pamumuno ni BBM at Congress sa pamamahagi ng pera gamit ang buwis ng bayan para makuha nilang gusto nilang gawin sa paglustay ng pera o buwis. Beverly Ong. Si Melanie Steele, lahat ng bayaran ni Jerry Causing, pati simbahan, bulag na rin. Kasi marami silang pera, they can pay whatever it takes para makabili sila ng cooperation. Kahit 1 billion ibibigay nila sa Chief Justice ng Supreme Court para mabili nila Supreme Court. Ricky Albay, kami mga farmer, gaantos sa ila gina obra
Ang farmer po sa Nueva Ecija umiyak po sa Kongreso. Ang iniyak, binibili na lamang ng 8 pesos ang per kilo na palay. Saan ka bang ano dyan? Ang kapital dyan, dapat pa mabawi mo kapital, you have to sell per kilo of rice, newly harvested rice, at 17 pesos para makatabla ka at meron ka ng pagkain. Maria, ito mga politikong walang kabusugan sa pera, di naman madala pag namatay sila. Cardo sa bukid, nakakalungkot na ang ating Pangulo, kukuyakoy lang imbis na gumawa ng paraan. Ginalyn Isaac, ayaw ko muna umuwi dyan sa Pinas, imbis na umuwi. Mag-senior na ako, pero grabe na talaga ang korupsyon dyan, parang lindol ng saba. Lindol na ngayon ang sunod-sunod. Ricky Albay, kami mga, basa ko na po, Melens J. Beverly, Joy Alexis Padilla. Yes po, I keep praying for our country. Fire, Lestintine, doon maraming black money na nakadeposit. Maria, di makadeposit si Robaldes dito sa HSA. Baka ma-praise. Doon siya magkwen sa Lestintine. Hindi ma-praise yan. Kay Kumaro, praise the Lord. Si Maria pala yun. So, si Joey Alexis Padilla, sa Malta, di po tumatanggap. Bakit ka pupunta ng Malta? Delikado pa dyan. So, Maria, sa Switzerland, tinatago ang pera ni Romualdez. Joey Alexis Padilla, sobra-sobra nang ginagawa sa atin. Sabi ni Joey Alexis Padilla ulit, dapat talaga tumulong na din mga pare at lahat ng mga religious na sekta. Ricky Paguyo, magandang umaga, idol, nanonood mula sa Quezon City. Elar El Sarazon, no citizenship sa Europe, residence ng if you are, madali lang magbili ng asawa, bayaran mo lang, kunwari kasal, saka sakaling kasal ang kailangan. Rogelio Rosalin, watching from USA. Cardo sa bukid, sayang ang mga inainiwan ni Tatay Diggs, kapayapaan sa barn. Morning Katoto. Kay Kumaro. Joey Alexis Padilla. Ricky Albay, masakit gid ang ginobra sang diputa nga gobyerno subong. Cristalin Padrikilo Toralba, Attorney Berteni Catalunya Kausing, kung hindi man po sila makapagbayad sa taong bayan, magbabayad naman sila sa Panginoong Diyos sa araw ng kamatayan nila. Ingat palagi po. Joey Alexis Padilla, Melines J, madali lang citizenship if the price is right. Correct. Charlie Dinulan, Dr. Toto, kaya pala walang suporta si General Browner sa People Power ay meron daw siya ghost project na 15 billion. Ayan ang sinasabi. Makatang tambay. Tapado, nanood ka naman ata sa hearing sa Quadcom, nasumpungan na hanggang ngayon. Naghahanap ka pa? Maria, sabi na ang pera ni Martin nasa Switzerland. Tartaro, Rizas Tanas na din kalako Anghel. So, Rogelio Tapado, hanapin mo na rin ang nilustay ni Sarah. Kakunti lang yung nilustay. Kaka, maging patas ka naman dapat. Bakit kay Duterte lang kayo galit? 125 billion lamang yan. Billion na kanina. Bakit hindi ka magalit kayo, no? Nalata na kita din kabalin pa naman kita. Lisa Tanaka, hintayin na lang natin. Lipulin sila ng Panginoon. Makasalanan naman sila. Naawa ka sa Panginoon. Teacher Marquez, kayo nga magtanong ng mga track record ditong leader ng ICI at si Hosaka at kung sino ang boss nila. Nako, kuwan ko na si Martin. Kay Martin sila, Jess Portes, Toto, ang galing, ganoon kasimple lang. Yung ladies and gentlemen, tuloy ang kulong dahil ang dami nyong kinalat na kasinungalingan. Ayan, kinagat ng ICC ang mga katangahan nyo tapos mag-jailbreak pa. Ikaw, Jess Portes, ikaw isa ka pa na fake news. Ang sinasabi ko, anong klaseng korte ang ICC na ang ginagamit na dahilan para ibasura ang hiling na maka-temporary labas si Digong ay ang mga nilabas sa social media? Ebidensya ba yan? Kabubo mo naman, Jess Portes. Melines J,
Maayong buntag, Engineer Toto. Ginisa lang tayo sa sariling mantika. Kung may mantika pa tayo, ubos na mantika natin eh. Makatang tambay, nasasangkot na rin si Kung Zandro sa flood control. Stop na din daw ang Blue Ribbon. O tinigil na rin ni Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Bahala ka, Kaka Tapado, Kaka, kung magalit ka sa akin, galit na rin ako sa iyo. Bakit mo kakampihan? Bakit si Sara lang galitan mo? Ang mga kabalin mo doon ng mga magnanakaw, kinakampihan mo? Si Aurelio Dong Gonzales? Si Bong Pineda? Si Lito Lapid? Si Gloria? Magbago naman sana mga kabalin natin. Matuto na yung tumayo. Yung mga marami pang iba. So, Ricky Albay, good morning. Mano Toto, kalo-kalo, government, waigid kayuhan. Makatang tambay, basta ang hearing na sangkot ang first family, hinihinto ito ng Senado. Fire, mahirap ang magkakaisa sa Pilipinas, marami kasing bayad. Dennis Causing, my brother. Jose Lacson, wala din bag. Kaya nga binitawan niya kasi takot naman siya mabisto siya na binigyan siya ng pera ni Romualdez. Kaya inagaw niya ang Blue Ribbon Committee kay Marcolita kasi binigyan nga sila ng pera ni Romualdez. Si Francis Modoraya, God Save the Philippines. Vicente Junior Barnido. Correction po, si Nonoy po. Bing Liwag, cool down, Doc Toto. Baka atakihin. Kaya nilabas ko na para wala na para mawala yung stress ko sa katawan ko. Kaya Kumaro, mayaman na ang Vietnam, malayo na. Pumunta po ako ng Vietnam yung July, napakaganda ng Saigon. Ang ganda ng kalsada, walang litik-litik o crack. Tapos smooth pang takbo ng sasakyan. Mga sasakyan doon, puro electric pa or hybrid. Kawawang Pilipinas, madami nang nag-iisip na di maganda ngayon sa hirap ng buhay. Reggie Regal Philippines, Dr. Toto, wala na ba tayong extradition treaty sa Europe? Hindi lahat ng bansa sa Europe ay may extradition treaty tayo. Magaling man yan, maghanap, matalino yung sasaldi. Nakabili na nga ng 150 square meters na lupa sa Montaigne Avenue yan sa France, Paris. And the Rose, kakaawang mga kabataan ngayon, nagbabana ng sangkatutak ng utang ng Pilipinas na napupunta lang sa bulsa ng ilang politiko at mga pamilya nila. Sarap buhay, di ko talaga naintindihan ang ipi. Sabi ng Ilocano, Jack Maawatan. Diyos kagabi, yan rally ni Kiko Barsaga, successful. Successful po ang rally ni Kiko kagabi. Bakit? Ang ginawa niya, tinaktikahan niya, naisahan niya si John Vic Remulla. Sige niyang anunsyo na doon siya magrarally sa First Park, hindi pala. Kaya dito pala sila magrarally sa Raha Sulaiman sa Manila. Ayan, naisahan ang dami-daming pulis doon sa First Park, ni isang hindi napakita si Kiko doon. MTD Holdings, kung nasaan ang pagnanakaw, doon din magrarally ang Pilipino para wala ng katahimikan. Baka hulihin pa kayo doon kung sa France kayo magrally. MTD Holdings, attorney, kung di man mahabol, sana kuyugin ng mga Pilipino sa abroad. Dapat sana, pwede nang kukuyugin yun. Jess Fortes, galit na galit ka kasi yung mga sinusuportahan matigas ang ulo. Sila ang dahilan kung bakit. Ikaw, Jess Fortes, bata ka ni Trillanes. Ang inyong kwento kasi binibigyan kayo ng pera ni Lisa Marcos, ni BBM, gumagawa kayo ng kwento ng lahat ng mga corruption na ito nagsimula kay Digong. Hindi mo ba alam na kayo nga nag-aklas siya si Trillanes sa Ocod Mutiny kasi ang daming corruption sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo? Kabobo! Kinakampihan mo pa sila ni Saldi. Ano ka ba? Bakit kampihan mo si Saldi ko at si Romualdez? Jess Fortes, sino ka ba? Abis niya, tagal na ako galit. Sir Toto, kailang wala talaga akong solusyon na nakikita. Talagang Diyos na lang solusyon natin. Diyos tama ka Sir Toto. Hirap na hirap ang mga negosyante ngayon. Abis niya, palagay ko, wala nang lakas na tinatawag na people power Sir Toto kasi kontrolado ni Marcos. Kontrolado niya pati mainstream media. May-ari ng People's Tonight, Romualdez. May-ari ng Inquirer, Romualdez. May-ari ng Manila Standard Today, Romualdez. May-ari, kalahati sa pag-ari sa ABS-CBN, Romualdez. Saan ka ba pupunta niyan? Fire, write something that everyone understands.
fire, tartaro, para tayong dinaanan ng salot. Ned's tating, isali mo, mga makaliwa, sila yung nagmaniobra sa ICC. Mga putang inang mga makakaliwa na yan. Teacher Mark Rex, mag-golden visa lang yan. Kayang-kaya mag-invest niyan sa dami ng perang ninakaw. Parang si Gibo. O, si Gibo nga, nakabili sa Malta ng citizenship eh. Kasi naghanda siya, baka yung mga ninakaw sa Pilipinas ay mahuli. Peter Pitt Asubin, binayaran niya ng mga gago na yan. Peter Pitt Asubin ulit, may katapusan yan, Bersamin, Marcos Remolta. Akala mo, alam mo ba, nakuha ko, si BBM ay wala nang alam. Ang lahat ng sulat nyo kay BBM, kay Bersamin pumupunta. Si Lucas Bersamin, ang hayop na yan, Justice Secretary. Mr. Bersamin, gusto mo, bibisto kita? Gumawa ka ng decision, pabor sa isang pabor. Ang napabalita ko, pabor kay yung may-ari ng Globe Aesthetic. Gumawa ka ng decision, ikaw na sumunod decision. Kapalit ng 200 million pesos. Sasabihin ko na. Abis niya, kaya ninakaw lahat yan ni Marcos para pagbayad sa mga kritiko, para walang kukontra sa mga Marcos. Kawawa talaga mga Duterte. Hindi lang Duterte kawawa, mga Pilipino talaga. Wala akong pakialam sa Duterte kasi may kasalanan din yan. Mga Pilipinong kawawa. Fire, Jasmine, Virgin Siquero, pinatago nila si Saldi at Tambaluslos para masave si Bangag. Peter Pet Asubin, dunungin mo yung mukha ni Fire, isama mo si Marcos. Si Ferdinand San Juan, good morning, Attorney Engineer, Dr. Tirador Katotohanan, Jasmine Manalili, bilib talaga ako sa dating cum laude at PhD engineer at attorney, ngayon troll na lang. Troll? Ginawa mo control, Jasmine Manalili? Just because? Are you really a real person? Show me your worth. Peter Pet Asumin, yes, tama ka, Kausing. Mga gago ang batas ngayon. Fire, I understand your anger doon ni Kausing, kaya minsan ayaw ko magbukas ng YT, kakainis. Peter Pet Asumin, Soto, Lacson, yan, isa pa yan na collaborators. Bernard Magtibay, bakit po pinatigil na ni Senator Erwin Tolpo ang hearing? Kasi bata siya ni Romualdez, ganun lang kasimple mo. Amadeo Biascon, Saldico, and Arroyo are some wearing neck brace. Fire, then let God take care of them. DRJ, good day po, watching from United Arab Emirates. Cute, pinatakas ni BBM yan para safety siya. Tama po kayo, Pastor Rodi Rabi. Inday Rose, wala na nga pag-asa mabawi ang paghati-hatian na naman nila. Si Luis Giroca, you should keep on educating like this. Okay, I will continue to educate you. Julius, paano na di na mahabol ang kadarakot? Mahirap na po. Lisa Tanuka, kaya nga po si BBM may kasalanan ng lahat. Chrissy Brooks, B-Pauls, Palsa Palyores, si Marcos mismo ang corrupt president mismo. Kay Kumaro, good morning po, Engineer Toto. Lisa Tanako, nagkalokohan na lang si BBM ang pumirma sa GAA. William Vergara, good morning po. Bernard Magtibay, nakalipad na po sila, si Kung Martin. Luis Giroca, good morning. Fire, bakit kasi kinakasuhan agad? May protection kasi kay BBM. Hindi kinasuhan kagad. Gregoria Remolta, ano pala ang dapat gawin sa kanila? Magdasal na lang tayo. Lorelito Borja, good morning. Who won ATF? Good morning. Fire, hindi na naman mabilis yung mabilis lang po pag may pera ka. Vicente Barnedo, tama po kayo, Engineer Toto. We are proud of you. Salamat po. Helen Bagyo, good morning. Bigat. Dr. John Alvarez, kawawa. Tayo talaga, Dr. Toto. Bernard Magtibay, Gregorio Ramulta. Hi, hello, idol. Yan ang ating napala. Nagpapaluko tayo, hindi tayo nagagalit. Hala, mapagpatawad tayo lagi. Ganoon naman ugali ng Pilipino eh. Bernard Magtibay, totoo po, pinatigil sa Senado. Totoo po, wala na po. Makatang tambay. Putik kasi
talaga wala nang ibang inisip ang buong gobyerno. Aznar, Pamplona, dapat si Marcos unahin na patalsikin. Tapos Helen Bagyo, siguro, nung pinirmahan ni Marcos ang flood control project, nakadrag siguro siya. Malamang. Maria, sana lahat ng former at ordinaryong bumaba na at magmarcha na papuntang Malacanang pababain na sa gusto ko people power lahat, pati si Sara tanggal, pati senador tanggal, pati yung mga congressmen lahat tanggal. Linalin Bidigo, kahapon nagpa-harvest ako sa palay, puhunan 128,000, ang pinagbenta ko 32,000 lang, nako, 70% lugi. Saang lugar ba yan, Linalin Bidigo? Grabe. 30,000, 32,000 lang benta mo. Ang capital mo 128,000. So, 4 na hektarya ba yung ano? Ang 4 na hektarya ba ang sinasaka mo? Ay nako. Si Sarugar, full-blooded Ilonggo, maayong aga, Dr. Tirador. Lumayas na sila, iniwan na nila yung Pilipinas, lubog na sa baha. Alangan naman, maglilitaw pa ngayon si Noah, gagawa ng arko para sa Pilipinas. Hindi na. Dionisio, kasi paano pa siya gagawa ng arko? Ang mahal pa naman ng building permit ngayon. At saka, hindi lang babae at lalaking bibitbitin sa arko. Kasi meron ng LGBTQ, meron ng gay, meron ng bakla, meron tomboy. Enrique George, Supreme Court natin, walang silbi. Di tinukoy ang oral argument sa budget. O nga, di natin ba? Sigurado ko pinatigil yung oral argument na yon. Mga Supreme Court justices, I now suspect, bakit niya pinatigil ang oral argument? Bakit binawi niyo? Kasi mabibisto si Martin Romualdez, Aznar, Pamplona. Dapat si Marcos, siya ang nakaupo, patalsikin na. Now na. Ben Reclamador, nasa huli talaga pagsisisi. Sabi ko sa inyo, no na unit teams yung BBM Sara, pero binoto nyo pa. Fire, oust BBM now. Pipito ba to? Kumusta na kaso ng mayabang na Erwin Tulfo? At kinasuhan ko na po sa Senate Electoral Tribunal at naghihintay lamang ako ng utos ng Senate Electoral Tribunal para mag-hearing na lang kami. Sila, wala na akong pag-asa sa gobernador ngayon. Kasi pag magreklamo ka, wala din tayo magagawa kasi lahat ng nasa posisyon ngayon, kakampi ng presidente. Antay na lang ako kung ano may bigay ng Panginoon. Yan ang sabi ni Sela. Hindi lang po kayo, marami pong desperado na rin ako. Cardo sa bukid, kung konpipan ni Sara, bentang lang at nagkomento ng kuwa malinis. Romeo Pabros, dapat i-sequester lahat ng ari-arian ng dalawa na nandito sa Pilipinas. At sa abroad, tulad ng ginawa kay Matandang Marcos, kaya lang gagawin kaya ni, kita mo si Matandang Marcos, hindi ka natin nakuha lahat kasi nakasibat. So si Sarugar, kung malapit lang yan, maraming taga Mindanao ang pupunta sa rally, kakampi ni Tulfo ang magnanakaw, isa ang pamangkin niya. Yung pamangkin niya na si Peter Wendell, si Ralph Wendell Tulfo, kung uminom ng alak, sa laki-laki, sobra-sobra, 4 million, 6 million ginastos, 6.7 million doon sa Omnia Bar. William Maruyo, buhay kakatotoo, nasasabi ka lang ng katotohanan. Reynold Dizon, nung si PRRD, simbilis ng kidlat ang pag-uli ang mga coconut. Kita mong bilis ni Romuald, ni Juan, winarningan lamang ni Duterte ang PAL. Nagbayad na kagad ng utang ang PAL ng $2 million sa bayad sa airport. Rinaldo Dizon, nung si PRRD, simbilis ng kidlat ang pag-uli nitong mga coconut at buhaya. Bingi at bulag. Maraming pinatay si Duterte pero sa ganung party, talo nila si Marcos. Biro mo, napasuko niya si Lucitan. Roadster, hello po. Sam Elsewhere Vlogs, hanggang sa Okidok. Ben Reclamador, tubig. Ay, may tubig naman ako, pasensya ka, okay lang yun. Sam Elsewhere Vlogs, tapos si Makatang Tambay, sa emosyon ni Sir Toto, napasubscribe ako at napil ko. Salamat po. Birada 808, di na nila pakinabangan yan kasi babawiin ng langit ang pinahiram sa buhay nila. Ginaline Isaac, mag-like
Like muna tayo. Okay, para matulungan niyo ako. Sam Elsewhere Vlogs, iladlad muna mga ebidensya mo, dalhin sa ombudsman. Sinasabi, magantay ka. Fire, dapat mag-rally ng mga Pilipino sa whole Europe. Tingnan natin. Sam Elsewhere Vlogs, hanggang punta ka korte, magdemanda ka. Ay, ito, marami akong hawak na ebidensya dito. Mag-antay ka lang. Rumble, basta may cash ka, okay ka kay Lucas. Lucas Bersamin. G-Man, only fools believe in all Sara Duterte's statements against... Ayan ka na naman, kakampi mo naman si Marcos. Nililigaw mo naman usapin, imbis na sa flood control, babalik ka kay Duterte. Lord Slim, dapat palitan ng pera para sa Pinas, para yung nanakaw, para kang kakampi ng mga tao dyan na mga makakaliwa, binibira si Duterte, panlaban sa flood control. Nililitaw yung mga ulo ng tao G-Man, only fools believe in... ikaw pa, G-Man, magkano binayad sa'yo ni Romualdez sa ni Marcos? Ha? G-Man? Makatang tambay. Sam, ganyan talaga ang vlogger. Naggangaw-ngaw talaga. Ganyan din ako Okay, Selma, Tarima, sana makonsensya si Thinking Pinoy. Iniwan lang magsasaka na dati niyang pinaglalaban. Wala yang klase mga corrupt na vlogger. Huwag niyo nang yan. Ayoko bagitin ng ibang vlogger kasi masisira sila. Pero mga corrupt po sila, halata nyo na. Lahat na kumakampi at tumitira kay Duterte ay mga corrupt na vlogger. Yan lang po masabi ko sa inyo. Bakit? Binibigyan sila ng pera para tirahin, para malihis ang kwento. At karamihan dyan sa kanila na tumitira kay Duterte, hindi tumitira kay BBM, hindi tumitira kay Romualdez, hindi tumitira kay Saldi. Yan lang masasabi ko. Dennis Causen si Sarugar, kinakalaban ng China para hindi mapansin. Kunwari lang yan. Edwin Francisco, paano ka lalaban sa bansa? Kung ang bansa mo, marami kang problema sa mga kakurakutan. How will you fight China? May kasabihan sa China, at the end, China will win. Yan siya sabi nila. Edwin Francisco, separate Mindanao from Luzon to have faith in the land of harvest. Brilla Hainos, good morning po sa ating lahat. Manuel Lim, dapat kansilahin ang kanilang Philippine passport. Wanted sila dead or alive. Makita ko sa to, isusugal ko sarili ko. Patayin ko lang na mga yan siguro. Tsaka pakulong na lang ako. Mapatay ko lang sila. Sam Elsewhere Vlogs, Bibi Aliw, kahit wala nang kabang ebidensya. Ay, isa ka naman, marami akong ebidensya. Ikaw lang sabi na wala akong ebidensya. Saltik ka talaga. Ikaw saltik, hindi ako. Julman, lubog sa baha at lubog sa utang. Kawawa, tao. Ito si Sam Elsewhere Vlogs. Magkano bayad sa'yo ni Romualdez saka ni BBM? Ha? Magkano? Juan Bausin. Kawawa tayong lahat ng mga taxpayer. Ninakaw itong mga buhayang. Good morning po, Tony. Mabuhay po kayo. Frida Gustaps Duterte. Patalsikin. PBBM at lahat na nagnanakaw sa gobyerno, kailangan protektahan at isubsidize ang ating mga magsasaka. Ben Reclamador, makakasuhan siya ng illegal logging pag nagawa ng ARCO. Okay. Sam Elsewhere, ito pa naman. Magkano binayad? Bigyan mo rin ako ng pera, binigay sa'yo, Sam. Kasi wala na akong pera pangkain. Kung ayudahan mo naman ako, Sam Elsewhere. May Gcash ako dyan, bibigay ko. Machi Usman, may constitutional crisis na ang Pilipinas ngayon. I-reserve Puloy na naunsa naman ni atong nansod. Wala ayos si Marcos. Bitaw. Rego 29. Kaya nga sa centavos umiyak ang farmer. Mga hayop talaga. Hindi ko talaga matanggap na 8 pesos ang kilo ng palay. Hindi ko matatanggap. Ang kapital dyan, 17 pesos. Ibenta lang 8. Linalin Bidico, 5 na hektarya. 5 hektarya, lugi ka na 132,000. Tapos 32,000 na binenta mo. Sobrang laki lugi mo, Linalin Bidico. 5 hektarya pala yan. Frida Gustaps Duterte, kakampi din ni PBBM ang mainstream prostitutes natin sa mga vloggers katulad kay Toto Kausing na lang ako nakikinig. Salamat po. Ben Reclamador, bagitin mo na Banat Bay.
Oh, Banat Bay, ano bang Banat Bay? Banat ka lang ng banat, ha? Sam Elsewhere Vlogs, independent ka ba? Wala kang ebidensya? Tirahin lang mayroong kaso? Tarantado ka, Sam Elsewhere. You are nothing but shit. You stop talking. Instead of helping the Filipino people, you are pushing them down. Cassandra Daisy, vlogcaster, stress na sa mga DDs. Paano kasi, alam mo na, ibig sabihin ni Cassandra Daisy. Backspot TV, si Dilimo, tira ng tira kay BP Sara, meron din palang problema siya sa kuwa. Oh. Si Dilima kasi, nabigyan na yan ni BBM. Kaya hindi tumitira kay BBM yan. Ang totoong opposition lang dyan, sino? Wala na akong nakikitang totoong opposition dyan eh. Kahit si Lenny, kaibigan na rin ng iba eh. Enrico George, thank you, Idol Toto. You're the man. Sam Elsewhere Vlogs, puro kabayad, chismoso. Oy, may bayad ka talaga sa'yo. At bakit ka magsasabi? Totoo naman kwento ko. Sasabihin mo pa, na hindi nagnakaw si Saldi? Fake news ka. Galit ako sa mga hunghang. Kung galit sa akin, hindi, kasuhan mo ako. Teacher Mark Reacts, dati 8 yan ang mga panahon ni Gloria, Pinoy, tapos naku, talaga nakakaya. Talaga ang dami pa namang magsasaka yung mga kabalin natin umiiyak. Mga kabalin natin na taga Nueva Ecija ang umiiyak sa presyo ng 8 pesos. Hanggang dyan na lang, ha? Babalik ako.